So doon na kami nagtrabaho kasi doon ko na-analyze na ang intelligent, pag mag-develop, mag-utos ng asit sa bundok, pag madana ng Abu Sayyaf doon, pababa ang asset, hapon kasi nagtrabaho man sa niyog, nagtabas ba, nagtanim man ng guma, o gulayan, hapon pagbaba, pagdating sa amo, i-report sa amo, ang amo mag-report sa CEO kung anong departamento sa intelligent, pangalawang araw na. Pag-report doon, ipasa sa brigade, ipasa sa division, hanggang Southcom to conduct operation, umaabot ng isang linggo. Pag-akyat ng sundalo, ang Abu Sayyaf nanapot sa bayan. Iwanan na nasa bayan. Ngayon, nagtaka ang mga sundalo doon mag-operasyon nga dili unit ng Special Forces, Ranger ba, anong IB. Pag mahuli nila sa bundok, puro asit sila ni Claramon. Anong bisis? Ipakita yung maliit na papel, sir, number, cellphone number ko at saka pangalan ko. Nagtaka lahat na mag-operate doon. Kahit saan sila pupunta, puro may hawak na ni Claramon. Pailing-iling na sila, paano ko daw ginagawa yon? Sikap lang ako, trabaho. So, ang ginagawa ko, kinausap ko si Sir Makarandan, maghuli tayo ng isang Abu Sayyaf, sir. Pero ito, alam man talaga halos ng lahat ito, itong Abu Sayyaf na ito, sir, utakan ito. Sa Puno Maji sila, 5 ang commander, pang-anim ito. Pag pumirma ito, sir, nga papasok na Abu Sayyaf, gudas approve na ang hari doon sa taas, si Abu Sabaya. Dayon, ang pangalawa, si Kadapi Janjalane. Pangatlo, Isnilon Hapilon. Pang-apat, si Sulaiman, yung nakuha sa Special Forces noong 2006. Mga pang-apat, si Sulaiman. Pang-lima, si Amjid Saleh. So ngayon, nakuha na si Amjid Saleh, so 4 na lang sila. Ngayon, yung Abu Sayyaf na ito, pilay. Isibol, sir. Pero, grabe ko utak. Estudyante man ang Emisyo Marawi, sir. May kapatid na pulis sa Basilan. Active duty ang pulis. Dinibilop ko yun, kasi perfect target ito. Pumayag na yung CEO ko si Sir Makarandan para madali maka-score. Dahil dinil ko si Sir Bonifacio Ramos, Brigade Commander, na kung makakuha ako ng isang Abu Sayyaf, sir, na barikaw, isang baril, pwede ma-automatic sundalo, sir, yung alpha ko. Inapprove man ni Sir Bonifacio para lang yung madali ma-clear ang Basilan. Eh, grabe talaga. So, pinadami yung tao ko. Nung hinuli ko yung Abu Sayyaf na napilay sa Malawi Island, dinukot ko ng araw yon. Pagdating ng Isabela, lipat-lipat tricycle hanggang lumipat hanggang naitago ko sa headquarters. Ngayon, nung matinding trabaho noon, kasi buti lang si Sir Makanasi una ko, nakakaintindi sa trabaho. Ito lang tanging paraan, sir, nga maubos-ubos yung Abu Sayyaf dito. So, ang ginawa ko, tiniay ko, matigas, ayaw mag-tapat. So, ang ginawa ngayon, kung sino-sino nang makiusap, maraming mga opisyal makipag-usap na pakawalan ko. Hindi ako papayag kasi kung pakawalan ko, makakasuhan ako. Tapos yung target ko hindi matapos, hindi makakuha. Hanggang dumating na doon si Sir Sanuan, sabi niya, ba't matigas yung classmate ko na yan? Nagmamatigas siya kay classmate kami. Hindi ko siya tutulungan kung ganong ginagawa niya. Matigas ang ulo. Sabi ni Master Bandibas, pupuntahan ka ng classmate mo dito. Matigas ang ulo. Pupuntahin mo dito, Master. Kami mag-usap. Pagdating ni Sir Sanuan, bakit ayaw mong pakawalan? Ano pa talaga gagawin mo dyan? Sabi ko ni Sir Sanuan, trabaho maka tayo, sir. Ako, sir, kaya ko to. Basta, huwag niyo akong tulungan, sir. Kung anong mangyari to, huwag na niyo ko idein. Huwag niyo akong tulungan. Ako nang bahala. Basta kung anong mangyari ito, mali man ito, huwag lang niyo ko idein. Kaya ko gusto ng sarili ko. Basta ito talagang aim ko sa trabaho ko. Kinausap niya. Umiyak yung Abu Sayyaf, kinausap niya. May Abu Sayyaf bang ganito? Sir, pilay. Payak-iyak na. Payak si Sir Sanuan, umalis. Sabi niya, bahala ka na dyan. Ayaw mong pakawalan, bahala ka. Sige, sir. Ngayon, gumawa na ako ng kwento. Sabi ko, yung kabgo ko, 5, organize. Tapos yung 2 asset ko dito, sir, na kabgo na automatic, sila yung nagbabantay. Kinausap ko nga, pagsabi ko nga, bantayan nyo to, 7 kabgo, bigyan mo, bilis. Paano, sir, gagawin na, maghukay kayo. Sabi ko, maghukay kayo, maglibing ako ng buhay. Na tao nung sinungaling ayaw magtapat. Yes, sir.
After mga 3 hours, sir, tapos na. Sige. Bantayan nyo yan kasi kukunin ko yung baril ko at tapusin na natin yun. Pag alis ko ng ganon, sabi ka agad yung nagbantay yung dalawa, patay ka na. Kasi ayaw mo magsabi. Tawagin nyo si sir. Magsabi na ako ng totoo, huwag lang nyo akong patayin kasi may anak na akong isa. Sir, balik sa sir kasi magsabi na lang, lapitan ko. Sabi niya, pwede sir, magsabi ako ng totoo pero before tayo manghuli sir, kunin nyo muna yung misis ko sir sa bahay pati yung anak ko. Dali nyo dito sir, pag magkita na kami, safety na siya sir, magtrabaho na ako, magturo na ako. Usap kami ni Sir Makarandan, pumunta sila sa signal area, ako maglapit sa misis niya, may dala kong cellphone, may cellphone si Sir Makarandan. Ang banat na itong Abu Sayyaf, akong briefing na mo ni Sir Makarandan nga, sabihin mo, nagtrabaho ka na sa Manila. Pasensya lang, itong 500 na padala mo, pero dili magtagal, magkita tayo. Ganun ang kakuan. Puro Tagalog para maintindihan ni Sir Makarandan. Okay, si Sir Makarandan ng Muslim. Doon sila sa bandang brigade. Pagdating ko doon, pasok ko sa asawa ni Benjamo man yun yung kuda niya. Kako, inutusan kami ng mister mo kasi maganda na yung trabaho ng mister mo. Totoo ba sir? O, ito, kausapin mo yung mister mo. Pag salita, Ben, ikaw pala yun Ben. Nandyan na ba yung 2 taong inutusan ko? Ben, dito na. O, ganun ako katigas. So maniwala ka kasi maganda ang trabaho ko. Tanggapin mo yung binigay ko dyan. Yan lang muna ng 500 para lang pang pampers. Then kung anong sabi nung nandyan sa'yo, sumunod ka. At di magtagal, mga 2 to 3 days magkikita na tayo kasi nandito pa kasi ako sa Manila. Sabi nung Abu Sayyaf, kasama ni Sir Makarandan. Ako dito sa kabila. Binigay ko yung 500. Tapos sabi ko, yung iba niyan, ipamasahe mo, hintayin kita doon sa plaza. Pagdating ng plaza, makita mo ako. Kung may tricycle, sabi kong sumakay ka dyan. Yung tricycle, contact mo yun, sir. Ati na. Pagdating ng asawa ni Benjamo, pagkita, ako ka sumakay ng asawa ni Benjamo. Pagdating ng headquarters, nagulit yung misis, ang sumalubong, yun na, yung Abu Sayyaf. Iyakan sir, yakapan. Doon na sir. Sabi niya sir, pag mag-operasyon ng sundalo sa bundok sir, huwag tayong sasama. Dito tayo sa bayan manghuli. Saan? Diyan sa Pantalan. Bakit? Abu Sayyaf, diyan sir. Isa kanya ko ng tinted sir. Nasakyanan. Sa loob lang ako. Pag ituro ko, ulihin nyo sir, may warrant yan. Pero marami kong dalang warrant. Panaybasa kami ni Sir Makarandan, pati ako. Niya yung bata na yung bright. Kilala, memories man niya lahat. Kaya ang Abu Sayyaf sa Puno Maji nasa kampo, 72, pag 73 siya. Lahat yan galing ni Abu Sabaya, Commander. So memorize niya lahat sir. Then naghanap ako ng tinted. So nakalapit na ako siyang gobyerno. Sabi ni CEO ko nga, ikaw nang bahala. Nakahiram ako ng sakyanan, kinabukasan makuha, tinted. Hindi ko na sabihin ano kasi sa sakyan, marami na nakaalam mo kung ano yun. Nung nakuha ko na, sinakay ko siya. Nung pagdating ng Pantalan, trabaho na. Nung taga-duog sir ba yung, halimbawa ito yung barko, ito yung mga karga nga, sako sa simento, asukal, taga-duog ng ganon, dahil pupunta yung libor dyan, gaganon ka agad, karga, sakay sakyanan, sabi niya, sir, lapitan nyo yung banda doon sir, yung taga-ganyan. Diba, ganyan yung kamay. Bakit? Ano yan, Ben? 60 gunner namin yan, sir. Tinamaan sa kwintro. Kaya ganyan yung kamay yan. Tingnan mo, sir. Sino yan? Sabi niya, itong Abu Sayyaf na yung code niyan. Nasa warrant, mayroon. Paglapit ko doon, sir, totoo talaga. Ganyan yung kamay, sir. Tawag ko ni CEO, sir, may isa dito sa Pantalan, sir. Ano yan? Nasa warrant? Yes, sir. Kilala na Benjamo? Yes, sir. Pwede na yan. Pusasan na natin yan. Pagdating namin, pusasan mo. Sabi mo, sir, survey lang muna. Nandyan na yan eh. Huli na natin yan. So, madaling salita, pag malapit ng barko, paalis, pabalik ng Zamboanga, pagliwag na, last na didiskarga sa loob, nasa lalim ng barko, pag akyat, pinusasan ko na, hinunghungan ko sila na. Sabi, binulungan ko nga. Huwag ka nang papala, gobyerno to. Pinusasan ko siya. Itsa ko doon sa kinide, sakay, withdraw. Pagkagabi, ininterrogate ko yung isa, nako, tinuro na naman yung dalawa. Walang tagal-tagal, pagka naturo na, babak agad. Isa, anak ni Barangay Kapitan sa Tabuk. Yung isa, doon sa maestra, yung isang medyo Arabo nga Abu Sayyaf, kasama pala na umamin siya, nag-rape siya ng Amerikana. So, naging dalawa na, nakuha namin kagad yung isa, nung dito kay Kapitan, pag katukin natin sir, magkatok tayo na Israel sir na hining sinundalo, ayaw magbukas. Pero Israel Abu Sayyaf, napakadaling bumukas.
Ganun lang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lumabas kapitan. Paglabas ako man, isira. Ginanyan ko yung paa ko, sir. Doon, para makapasok. Sabi ko, Kap, saan yung anak mong Abu Sayyaf? Sabi niya, wala, wala. Ikaw na Ramon, wala. Naa. Wala ba? Ayun ko, sige. Ginanyan ko yung Abu Sayyaf na nahuli ko, sir, sa pantalan. Kilala mo to? Ingon ni kapitan, ikaw ba ini uto? Sige, sir, ikutan yung bahay. Kung may tumatakbo dyan, gumagapang sa likod kasi wala na dito sa katre, hulihin ninyo. Yan na. Puntahan ko yung isa. Pagdating ng isa, kasama ko na sa kapitan. Yaon si Abu Ilisar. Yari ka, maita. Pakariin mo, yaon si Claramon. Ibig sabihin, papuntahin mo rito kasi kukunin ko. Wala ka. Sigaw ako. Parang ako ng CEO, sir. Ikutan lahat yung palibot ng bahay na yan. Kung may tatalon, may tatakbo, barilin. Yes, sir, sagot eh. Natakot na yung officer flow, dinala. Yung guide, ito, maya-maya, yung iniwan kong trupa doon, sir, sa Sumasimulibas sa Glid. Dung, may gumagapang sa likod, sa kanal, nakuha namin. Yan naman, sir, dalhin mo rito, yan na. Pagpakilala, 3 na, sir. Takbo naman kagad sa isang bahay, pabilisan na, umaga na eh. Gising Abu Sayyaf na nagising, sir. Bukas ka agad, wala nang tagal, ituro mo saan si Jojo, si Abu Jojo. Ito, hila. So, 3 nang nakuha. Yung pang-4, sir, nabulilyaso kasi nakipag-date sa yung uyab. Yung girlfriend niya. Yung girlfriend niya, sir, sabi doon natulog sa kapatid. Hinahanap namin yung pamilya ng girlfriend niya. Pagdating doon sa kapatid, sabi nung isang kapatid niya, sabi man kagabi sa akin dito siya matutulog. Sabi din sa akin, dyan sa'yo matutulog. Nahuli na, sir, ngayong Abu Sayyaf at saka yung kapatid ng babae, nagkipag-date na. So, hindi namin nahuli. So, nadala na namin yung 3, sir. Plus doon sa 4. Kinabukasan, tumawag ng Southcom, ipadala doon, ipa-inquest kasi may warrant. Yung tropa na nagdala. Tuloy yung operation ko. So doon yung, sir, lahat nga puro bones cross na yung galaw ko doon. Tuloy-tuloy yung napakaraming nahuli noon. Then, develop, may nahuli din, may kinuha din akong inupitan sa isla, sir, dito sa bandang Pilas Island. Pinasok ko yun dyan. Dinibilog ko, pag pinasok ko, nakuha din yung baril na walang putok. Maraming ano. So, sa Basilan, sir, ang trabaho ko talaga, That time noon, sir, ang regiment commander talaga sa Special Forces Regiment, General Benito Ramos. So, pagkakuha ni Abu Black na nakakita siya nga, nakatakbo na, nakuha pa, nag-congrats si General Benito Ramos. Maganda yung ginagawa ko kasi nakipagtayap ako sa lahat ng intel, pero ang iba lang, nagugulat nga, bago pa ako gumalaw dyan, bakit nakapag-harvest na kaagad? So tuloy yung operasyon, sir. Doon ang maraming inkwentro, sir, kasi ganito. Ako mag-develop, sir. Halimbawa, yung magsasaka, magkuhit ng niyog, 4 sila o 5. Yung isa, sir, dyan, yung silang 5, puro yan, may tao ko na yan lahat. Pag may Abu Sayyaf dumating sa tapahan, sir, ang isa bababa yan, sir. Sabi, mangintaw ko, tuloy na yun bababa, sir. Tapos headquarters namin, sir, nagsuggest ako sa CEO ko, nasunod man lahat na 3 team lang yung alerto parati, sir. Ay yung 3 team, pwede R&R. So, na ang moral parati nandyan. Okay, Sir Makarandan, sir. Nandyan yung moral. Pag baba ng tao ko, nandoon sila. Yung naiwan sa tapahan, sir, 4 pa kasi 5 sila. Sabi ng Abu Sayyaf, ihatid mo na kami doon. So, 2 yung maghatid, sir, sa karga nila. So, 2 na iwan. Yung magkuha sa akin, sir, may alerto doon, sabihin ng mga team leader, sir, pati yung mga enlisted natin na mag-operate, huwag kang sasama. Kasi ikaw yung mag-monitor kung saan sila papunta para mablakingan namin. Hindi na ako makasama sa operasyon, sila na. Pagdating doon sa tapan, dyan sila papunta, dandahan ang tropa. Yung naghatid sa Abu Sayyaf, sir, nagsalubong na. Sabi ng Abu Sayyaf, nandyan, malapit lang. Sabi nila, pag sundalo daw makaharap, sabihin malayo na sila. Pero saan yung baril ko? Kasi yung mga tao ko doon, sir, pagdating na mag-guide sila, may baril na sila. Adi, pagbigay ng baril, itong baril mo. Guide na sila, sir. Mga 1 hour na gapangan, sir, puto ko na naman. So, kahit saan pumunta yung Abu Sayyaf, sir, natatrap ko na, nasusundan ko na. Kasi lahat ng madaanan nila, puro naman tao ko. Doon, sir, na time nga, si Brigade Commander, sir, pati 5 batalyon doon assign, sir, dinala niya sa Lumbang, sir, na pagpa-briefing sa akin nga, bakit daw, sama-samahin ang score ng isang brigade, 18 IB, 32nd IB, 10 IB, basta parang 4 o 5 batalyon ng Basilan, bakit hindi daw makatumba sa score ko, sir? Kako ganito kasi, sir,
in-explain ko kay Bonifacio Ramos, sir, na nag-base kayo sa mapa, sir, mga brigade commander. Yung mapa, sir, malinis yan dyan, sir. Pero sa actual ground, sir, kanang ganyan na malinis tingnan mo, sir, sa actual ground, sir, sa laki mong tao, sir, buhatin kita, itapon kita doon sa damuhan, sir, di ka makaabot sa lupa. Ngayon, sir, ito yung daanan, sir, ang sundalo mo operate, sir. Sa daanan talaga dadaan yan. Ay, kung ako Abu Sayyaf, sir, ito yung ridge line, dyan dadaan sundalo. Gigilid na ako, sir, gilid ng ilog. O gilid akong ilog dito. Alam ng sundalo, sir, dumaan yung Abu Sayyaf. O nandyan yung Abu Sayyaf, nagtago lang. Kaya ang nag-operate, sir, pagod, galit. Sinungaling yung mga intito, walang kwintang intel. Kasi sabi, nandito pero wala man, walang daanan. Ganon yun. Anong maganda, sabi niya Bonifacio Ramos Cao, sir, development lang. Kagaya ng ginawa ng 24th Special Forces Company, team, 3, assaulting, reserve yung 2. Kung heavy ang inkwentro, pwede yung 2 assaulting, isa ng reserve. Pwede mag-organize uli, dali naman mag-organize, malapit lang mga detachment. Pero basta ang tropa doon, sir, basta very high moral sila, sir, lahat. Basta ako na yung magpapakandak ng operation kasi puro may guide. Yung guide, atin lahat. At saka yung mga guide na yun, sir, hindi pwede magsinungaling yun. Maganda yung samahan. So, ilang beses na inkwentro sa tropa, kaya sumikat ang 24th Special Forces Company sa Basilan. Maraming inkwentro. Yung umpisa ni Sir Bacala, hanggang kami ni Sir Bautista, Arnel Bautista, hanggang ni Sir Macarandan, hanggang si Sir Mangasir. Doon talagang masasabi ko sa by year 2000 hanggang 2004, nahinto lang yung trabaho ko doon, sir, yung na-dissolve tayo, sir, nung nag-ukod. Doon lang nahinto yung trabaho ko. Pero nakabuelo ka na ng todo. Oo, sir, napakarami na yung nahabi, sir. Siguro ang Abu Sayyaf, sir, na pasundalo ko, sir, mga sa 5 siguro. Dahil marami na yung mga Abu Sayyaf, sir, na nagtrabaho na. Anong naging secret? I mean, sikreto, master, pero para to sa mga susunod pa na mga katulad mo na ganyan ka motivated. Pero hindi natin ilalagay yung sikreto na sa tradecraft. Pero yung sikreto mo bilang tao ba? Na paano mo nagawa yon? Una, sir, dedicated ako sa trabaho ko, sir, kasi ang goal ko, sir, is makasahod ko, sir, para matulungan ko yung kapatid ko, makaparal, pati yung parents ko, sir, kasi hirap na hirap talaga kami, sir. So ako lang inasahan. Kaya pagbutihan ko yung trabaho ko, sir, para mabuhay ako, mabuhay yung pamilya ko, sir. Then, huwag tayong sir, sa Panginoon. Kasi ang tanang dasal ko, sir, Panginoon, tulungan mo ako, i-guide mo ako sa tamang landas. Kung sakali man na may enkwentro o anumang mangyari sa buhay ko, dipinsahan mo ako na hindi ako madisgrasya para sa kapakanan ko, sa pamilya ko, sa mga kasamahan ko, sa tao kapwa Pilipino. Ugali lang talagang pinakasikreto sa lahat, sir. Kasi, sir, pag ako, hindi ko lang alam kung ano yung nasa sarili ko, sir. Kasi minsan, sir, sa Basilan, galit na galit yung tao ko, sir, pag wala eh. Sabi, sir, sa ibang barangay, papuntahin mo yan, klara mo na yan dito. Babalatan namin ng buhay yan. Pag magsumbong na yung mga asset ko, sir, hindi ako nagpalata, nagalit ako, sir, o pupuntahan ko. Kunyari lang yung dandahan ako, sir. May paglingon ng mga asset ko, sir, nawala na ako. Hiram na ng motor yan sa mga kasamahan ko, sir, kasi habulin, hindi sila gusto na may madisgrasya ako kasi manila ako kasi ako lang daw yung tunay na sundalo nga special forces nga tumutulong talaga sa tao sa Basilan. Kasi marami daw silang nakilalang sundalo, sir, hindi man kagaya ng pagtulong kagaya ko. Kasi ako, sir, ang pagdala ko talaga tapat at totoo. Pag hindi ko kaya ibigay, di ako mangangako. Kung may maghingi ng tulong sa akin, o sige, hindi ko man kaya ito solusyonan, kausapin ko muna yung taas ko, CEO ko, kung di makaya solusyonan sa taas, hanggang madalan natin ang problema, masolusyonan. Pero pag hindi talaga masolusyonan, patawarin nyo ako, hindi ko kaya. Sabihin ko rin sa inyo, ibalik ko sa inyo. Pero yung panahon na yun yung pinakamabigat yung Abu Sayyaf, 2000 to 2004. Kuwan, sir, hanggang pag-relieve ni General Bonifacio Ramos, sir, maraming napagalitan doon, sir, ng mga intel kasi minsan, yung gusto niya akong sirain, sir. May time pa, sir, nga bayaran yung 2 tauhan ko, sir, nga ipatumba ako. Ngayon, nag-report sa akin yung 2 tao ko, napasundalo ko yung mga tao ko na yun, sir, yung 2. Sabi niya, kuya, hindi na kami papayag, umalis ka na, hindi kami back up. Bakit? Basta kasi may nagagalit sa'yo, gobyerno. Sino? Ayaw sabihin. Pero manang huli, nalaman ko, sir, na alam yun ni Bonifacio Ramos, sir, at saka General
yung vice CO, XO niya sa brigade. Hanggang pagdating ni General Espiron, sir, yun ang grabe naman, sir, kaya may mga hostages na naman. Duutan na naman yun. Kaya doon ako nakilala ng General Espiron, sir, kasi may tiwala naman sila sa akin, sir. Tapos pag mag-briefing ako, sir, detalyado, with guide. Kasi pag ako magpa-operate, sir, ayaw kong madiscuss ang sundalo, sir. Kaya pag ako nagpa-operate, na-clear na kung saan banda ang landmines, kung may landmines man, na-clear na kung saan banda ang ambush, ma-update na lahat ang grupo. Kaya makapag-analysis sila before sila maglakad kung saan nila dadaanan na walang sagabal, walang disgrasya. Kasi with guide man, sir. Pero ang bigat nun, Master eh. Mabigat yung trabaho ng Intel sa mga panahon na yun. Well, actually naman, Intel, mabigat talaga na trabaho sa ganun na area. Pero yung sayo kasi, umabot yun, sir, nga umamin mismo si General Bonifacio Ramos, sir, nga lahat ng score pagsamasamahin namin, hindi mga lati sa'yo. Ikaw lang yung gumagalaw. Pero dedicated ako, sir. Believe din ako sa CEO ko, sir, kay Sir Makarandan. Boarding loob yun, sir. Pag maglakad kami, sir, mag-develop kami, magsurvey ko, sir. Ikaw lang. Maya-maya, pag paalis na ako, sasama. Dalawa kami, sir, mag-surveillance. Bibiruin ko nga, sir, may kwano. Sabi niya, tinuloko mo lang ako. Iba talaga, Sir Makarandan, sir. pero may panahon ba na kinabahan ka rin? Wala man, sir, kasi ang kaba, sir, wala na, hindi ko naisip yan, sir, kasi nagtiwala ako sa Panginoon, sir. Yun lang sa akin, sir. At saka, ito lang, sir. Ang trabaho ko, sir, ganito. Pag tama ka, suportaran kita. Pero pag mali ka, siguro, sir, matakot ako sa'yo kung ang kinakain mo, lupa, o bakal, o bato, kahit pa maling ginagawa mo, respeto ko sa'yo, pero pareho tayong kinakain niya gawa, ang ginawa mo mali. Susubukan kita, sir, pag ako yung mapautusan niyo, sir. Wala akong kwan, sir, kasi mali na ang tao yun, sir, eh. Kasi, sir, naobserbahan ko, sir, kahit anong tapang ng tao, sir, pag nagkamali siya, punain mo siya, kahit anong tapang yun, manginginig yun, sir. Basta, harapin mo yan, sir. Kasi yan ang ugali ko, sir. Yung mga balita sa Basilan na, sir, yung maraming, pag lumabas kasi yung motor ako, sir, yung buhok ko noon hanggang dito sa puwet. Pag lumabas ko, sir, sabi ng mga tao doon na mga Muslim na gumawa sindupang ini, bangwag isang kaon, awon isang patayon. Ganon yung kwento ng silba. Anong sabihin mo, sir? Pag lumabas daw ako, pag lumabas na naman itong sundalo na ito, mamayang gabi, pag walang hulihin, bukas may namamatay na naman. Pero yung patay, wala yun. Hindi yun gaano. Hindi yun gaano implement ko. Yung huli talaga. Marami akong natulungan. Ang nagbenepisyo doon nga nag-congrats sa akin yung biktima, sir, na teacher nga mag-asawa na pungkol, sir, si Ahon. Yun, sir, kasi kaya bumuilo ako ng Basilan, sir. Kinausap ko muna yung biktima, sir. Kagaya ni Mirabel, sir. Kinidnap sila kasama yung asawa niya at saka yung anak niya. Ginarip dyan sa harapan nila. Si Dr. Barandino, ganun din. Si Ahon, ganun, naputol yung kamay na dahil sa Abu Sayyaf. Kaya pag sabi ko, pag ako manghuli, mag-witness kayo. Ang sagot nila, sir, basta ituro ito ni Benjamo, mag-witness sila lahat. Kasi yun pala doon sa Puno Madje, sir, nandun yung mga hostages. Yun pala yung taga-salita si Benjamo, doon yung mga kwento-kwento doon sa mga hostages, sir. Kaya kilala siya lahat. Ganun katindi yung pilay na yun, sir. Nung natapos ako doon noong 2004, sir, na hiwalay man tayo, sir, doon size. Ginamit ni Sir Bacalin yun sa Big 9. Di helicopter yun, sir, manghuli. Kadaming napahuling bata na yun, sir. Pag di niya ako makita, sir, pumunta sa Malaysia, sir. May tao ako doon, sir, nga asit ko dati, nagsumbong sa akin, nakita sila Benjamo doon. Doon sa Malaysia. Siguro nahuling bata na yun, sir, hindi lang 20. Matalino kasi, sir, kasi sa emisyon nag-aaral dahil memorize niya. Biro mo, 72 lang ang Abu Sayyaf sa Puno Madje, sa totoo, sir, yung maraming kidnap. 72 lang, sir. Pero ang report napakarami. Dadami yun, sir, kasi sa mga bisita. Pero ang armado talaga na tunay. Ngayon, maparami yung Abu Sayyaf, sir, pag nakadikit na. Ito, may kwento ako, sir, sa inyo. Sarili ko lang to. Kaya hindi ako naligaw din sa Basilan mag-confront sa mga Abu Sayyaf. Kasi identified mo yung Imailep, sa kabila, Iminilep. Ito, Luis Kuman. So, be aware sa mga kasamaan kong sundalo. Kaya ang Special Forces hindi gano'ng may sa Basilan. Sa Hulo, hindi rin. Kaibigan ko lahat. Yung tatlong K, Kaway, Kamay, ano yung isang K?
Ganun sir, ugali na talagang ginadala ko. Pakisama. Hulo ko sir pupunta, kahit punta ko sa bayan, mag-isa ako, wala mang gagalaw sa akin. Hulo, kilala ko Jun Claramon. Kasi sa pagdala ko sir niya, na ang iba sir, yung mga pamilya, galit na galit sa akin, bakit hinuli ko yung anak nila, namatay yung anak nila. Kausapin ko ng personalan sir, hindi ako matakot. Bakit? Wala akong nagkulang sir, hindi ako nagkulang. Kasi before target ko sila sir, kinausap ko yung mga parents na nandito ako, ama, ina, gusto ko magsunder yung anak ninyo, naligaw sa landas, ayaw kong magpang-abot kami. Kasi masakit sa akin, kapwa Pilipino tayo magpapatayan. So kung pwede ma, sige, tagad ka. Kunin mo yung number namin, itong number mo, ibigay mo sa amin. After 3 days sa tawag, pumunta ka dito sa bahay, mag-usap tayo. O ma, kausap ko yung anak ko. Mas papayag sila, mas gusto nilang makipagbarilan sa'yo kaysa mag-surrender. Ganon. O, ganun ang sagot. Ingon niya. Mag-ingat ka sa anak ko. Nasaan sila? Mula dito, mga 2 kilometro. Ilan sila di ama? 7 yung sila nakita ko. Pwede mo na puntahan. Pupuntahan mo ng tropa mo. Huwag lang ma, bigyan na natin ng panahon. Ayaw ko masabihin sir nga, pa-operitan ko. Kasi baka tawagan lang nga may mag-operate dyan, useless. Pagkarit ang may tropa mo pagod. Sige lang ma. Pero kung makaya ma, sige lang. Pero ma, kung sakaling magpang-abot kami, kasi yun ang trabaho namin, wala, hindi kami makaiwas. Trabaho namin. Kung sakaling may mamatay sa amin ma, kung ihatid ko dito, hindi kayo magalit sa akin. Walang problema. Ilibing namin, kasalanan nila yan. Kasi alam mo, John, yung mga anak ko na yan, ayaw na sumunod sa parents. Sila nang masunod, mas matigas. Oh, sayang ma, walang kinabukasan. Sige. Nangyari talaga yung namatay na 4, sir. Hinatid ko talaga, sir. Doon grabing gulat ni Istre, sir, Brigade Istre, Tabuliras, pati sila ni Kinel Amudja, yung Brigade Deputy, saka si Brigade Commander. Grabing gulat nila na trupa ng ISF ang nakakuha. Hinatid pa ni Claramo doon sa pamilya. Pag-abot sir, yakapan, embrace. Oh, ma, paano ma? Nangyari na talaga, hindi dapat nangyari. Sige lang, saan taman, kasi trabaho nyo yan. Tapos patigas man yung ulo. Ganun lang ang buhay. At least, buhay ka. Hindi ka nadali. Salamat ma. Sport lang. Walang sir, sabi na ano. Ganong katindido. Mahirap sir. Pero dapat sir, may time din na minsan, may matapang talaga. Ipapakita ko rin sir na hindi ko bibiruin. Pag matapang talaga, pagkausapin ko ayaw sumunod niya, mali siya. Ako magpang-abot talaga. Hindi man ako atras sir, basta may mali ang tao. Pero kahit bata sir, ako nagkamali, maghingi ako ng sorry sir. Kasi matakot ako sir. Kasi ano ko ng Panginoon sir. Galing. Tutulong. The legend. Kaya sabi ko nga sir, abad sir, kung magkwento tayo sir, mababa yung sa akin sir kasi ako. Pang-5 episode tayo, master. Ito na lang sir, itong sa ano sir.